Mga mahal naming nakatatanda, may mga pagkain sa umaga na akala natin ay walang masama. Pero sa bawat kagat, tahimik nitong pinapahina ang ating katawan. Pinapabilis ang pagtanda at minsan pinapaikli pa ang ating buhay. Isipin mo si Mang Ernesto, kapitbahay namin na tuwing alas 7 ng umaga, pare-pareho ang nakahain sa kanyang mesa. Mainit na tinapay na maputi, isang basong katas sa bote, at matatamis na cereal. Para sa kanya, ito ay kumpletong almusal. Pero sa paglipas ng taon, napansin naming mas mabilis siyang mapagod. Mas madalas sumakit ang tuhod at parang nawawala ang sigla. Kaya't ngayong gabi, gusto kong ibahagi sa inyo ang 4 na karaniwang almusal na dapat nang iwasan ng mga senior at 4 na masustansya at mabisang pagkain na makatulong magpahaba ng ating buhay. Hindi ito tungkol sa pagbabawal lang. Ito'y tungkol sa pagpapalit ng masama sa mas mabuti. Bago tayo magsimula, gusto ko munang marinig ang kwento mo. Ilagay sa komento, alin sa mga pagkain ito ang madalas mo pa rin kainin tuwing umaga. Para matulungan natin ang isa't isa na gumawa ng mas matalinong pagpili. Sa susunod mga minuto, dadalhin kita sa kusina. Bubuksan natin ang ref at aparador at titingnan kung alin ang tahimik na kaaway ng katawan at alin ang mga kaibigan na handang magbigay ng lakas, linaw ng isipan at mas mahabang buhay. Simulan na natin. 1. Matatamis na breakfast cereal. Alas 6 pa lang ng umaga, gising na si Aling Puring. Habang inaabot ang kahon ng paborito niyang cereal sa aparador, ramdam niya ang pamilyar na saya ng nakasanayan. Makukulay ang kahon, matatamis ang hugis, at ilang minuto lang ay handa na. Para bang bumabalik siya sa kabataan sa bawat kutsara. Marami sa ating mga senior ang katulad ni Aling Puring. Nasanay na sa mga almusal na mabilis ihanda, magaan sa tiyan, at may kasamang alaala ng mas simpleng panahon. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang matatamis na cereal ay parang maganda sa labas, ngunit may tinatagong panganib sa loob. Sa bawat kutsara nito, bumubuhos sa katawan ang asukal at refined carbohydrates. Mabilis itong sumisipa sa dugo, nagbibigay ng panandaliang sigla. Pero ilang minuto lang, biglang babagsak ang enerhiya. Parang iniwan ka sa gitna ng kalsada na walang gasolina. Kapag araw-araw inuulit, unti-unting humihina ang insulin sensitivity ng katawan, tumataas ang panganib sa type 2 diabetes, sakit sa puso at maging demensya. At alam natin, mga kapatid, sa edad natin, mahirap nang makabawi kapag tinamaan na ng malubhang sakit. Hindi lang pisikal na kalusugan ang tinatamaan, pati emosyon. Ang tinatawag na sugar crash ay pwedeng magdulot ng pagkairita, lungkot at kawalan ng gana. Kaya kung minsan, hindi mo alam kung bakit parang wala kang sigla o gana sa buong maghapon. Dagdag pa rito, maraming matatamis na cereal ang halos walang totoong nutrisyon. Wala halos fiber, puro artificial na bitamina at chemical. Para bang niloloko ang katawan natin, busog ka nga pero walang sustansya. Bilang kapalit, subukan nating ibalik sa plato ang mga pagkaing may whole grains at natural na fiber. Tulad ng rolled oats o steel-cut oats na may kasamang sariwang prutas. Hindi lang nito pinapabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo, nagbibigay din ng tuloy-tuloy na enerhiya, mas maayos na panunaw, at ginhawa sa tiyan. Kung isa ka sa mga nakatatanda na araw-araw ay kumakain ng matamis na cereal, ngayon ang tamang oras para magbago. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Dahil bawat umaga ay pagkakataon para alagaan ang katawan, isip at puso mo. Kaya bago ka muling magbukas ng kahon bukas na umaga, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ay nagpapalakas sa akin o unti-unti akong pinapahina? 2. Puting tinapay. Alas 7 na umaga tahimik ang kalsada sa barangay. Si Mang Ruben, nakaupo sa kanyang lumang mesa. May tasa ng kape sa kanan at 2 hiwa ng mainit na puting tinapay sa kaliwa. Mula pa noong kabataan niya, ito na ang naging paborito. Mabilis, malambot at walang palya sa panlasa. Sa bawat kagat,
Bumabalik sa alaala ang mga umagang kasama ang kanyang yumaong asawa, nagkakape habang nag-usap tungkol sa araw na darating. Sa totoo lang, mga kasama, marami sa atin na may ganitong kwento. Ang puting tinapay ay naging simbolo ng ginhawa at nakasanayan. Ngunit sa likod ng banayad nitong lasa at malambot na tekstura, may tahimik na panganib na unti-unting nagpapahina sa ating katawan. Gawa sa refined flour, halos wala na itong fiber, natural na langis at bitamina. Ang natitira ay isang mabilis matunaw na starch na kumikilos sa katawan tulad ng asukal. Kapag kinain sa umaga, biglang tumataas ang asukal sa dugo. Kasunod nito ang paglabas ng malaking dami ng insulin. At kapag araw-araw inuulit, nasisira ang insulin sensitivity, tumataas ang panganib sa type 2 diabetes, sakit sa puso at maging stroke. Hindi lang iyon. Ang puting tinapay ay may mataas na phytic acid na humahadlang sa pagsipsip ng mahalagang mineral tulad ng calcium at magnesium. Para sa mga nakatatanda, ito ay mas delikado dahil pwedeng magpabilis ng paghina ng buto at magtaas ng panganib sa osteoporosis. May epekto rin ito sa ating isipan. Ayon sa mga pag-aaral, ang diet na mataas sa refined carbohydrates ay konektado sa mas mataas na panganib ng pagkawala ng memorya at paghina ng mental focus. Sa simpleng salita, kung araw-araw tayong kumakain nito, mas mabilis tayong tumatanda sa loob at labas. Kung pakiramdam mo ay mahirap itong iwasan, isipin mo ito. Bawat kagat ng puting tinapay ay maaring kapalit ng mas matibay na buto, mas malinaw na pag-iisip, at mas mahabang buhay. Hindi mo kailangang tanggalin agad, pero maaari mong palit ng paunti-unti. Subukan ang whole wheat bread o mixed grain bread. Dagdagan ng mashed avocado, peanut butter na walang asukal, o kahit itlog para mas maging masustansya. Sa ganitong paraan, hindi lang busog ang tiyan, kundi mas may laban ang katawan laban sa mga sakit na dala ng pagtanda. Mga kasama, ang ating almusal ay unang regalo natin sa sarili sa bawat araw. Siguraduhin natin ito ay regalo na magdadala ng lakas, hindi sakit. 3. Fruit juice sa bote. Alas 8 ng umaga, habang nag-aayos ng mesa si Aling Delia, inilalagay niya sa gitna ang isang mataas na baso ng malamig na orange juice mula sa bote. Mula pa noong nagretiro siya, ito na ang naging bahagi ng kanyang umaga. Para sa kanya, ito ang simbolo ng healthy lifestyle. Maliwanag ang kulay, matamis ang lasa, at may tatak pa sa bote na rich in vitamin C. Marami sa ating mga senior ang katulad ni Aling Delia. Naniniwala na ang pagbubukas ng bote ng juice ay pagbubukas din ng pinto mas mabuting kalusugan. Pero ang totoo, ang bottled fruit juice ay maaring tahimik na nagpapabilis ng pagtanda ng ating katawan. Kapag ang prutas ay ginawa ng juice sa bote, halos nawawala ang fiber na siyang nagpapabagal sa pagpasok ng asukal sa dugo. Ang natitira ay puro fructose at likido. At kapag ito'y ininom, mabilis itong pumapasok sa ating sistema. Parang rumaragas ang tren papunta sa atay. Ang resulta? Biglang taas ng blood sugar, kasunod ang biglang bagsak na pwedeng magdulot ng panghihina, antok at iritasyon. Kung araw-araw itong ginagawa, dahan-dahang tumataas ang panganib sa type 2 diabetes, fatty liver at sakit sa puso. Mas masahol pa, pinapalala nito ang chronic inflammation, isang tahimik pero matinding kalaban na konektado sa arthritis, Alzheimer's, ilang uri ng cancer. Dagdag pa rito, ang bottled juice ay madalas may added sugar at preservatives. Para sa katawan ng isang nakatatanda na mas sensitibo sa chemical at may mas mabagal na metabolism, mas mabigat ang epekto nito. Sa halip na magbigay ng sigla, maaring maging dahilan ng mabilis na pagod at kahinaan. Kung ang dahilan ng pag-inom mo ng juice ay ang pakiramdam ng refreshing at ginhawa, may mas ligtas na paraan. Subukan ang pagkain ng buong prutas tulad ng orange, mansanas o papaya. Kumpleto sa fiber, bitamina at natural na tubig para sa hydration. Mas mabagal ang pagtaas ng asukal sa dugo at mas busog ka pa ng mas matagal. Isipin mo, mga kasama,
Ang bawat paso ng bottled juice na iniinom mo ay maaring palitan ng isang buong prutas na magbibigay ng totoong nutrisyon at proteksyon sa katawan. Sa maliit na pagbabagong ito, binibigyan mo ang sarili mo ng mas malakas na resistensya at mas mahabang buhay. Kaya bago ka magbukas ng bote bukas ng umaga, tanungin ang sarili, ito ba'y tunay na nagbibigay ng lakas o ito'y nakatago lang na kalaban? 4. Processed meat sa umaga. Alas 7:30, si Mang Tonyo ay abala sa pagprito ng kanyang paboritong hotdog at bacon. Ang amoy nito ay kumakalat sa buong bahay, parang paanyaya sa isang masarap na umaga. Para sa kanya, ito ang special breakfast na nagbibigay saya at kabusugan, lalo na kapag may kasamang kanin at itlog. Marami sa atin, lalo na noong mas bata pa, ay nasanay sa ganitong almusal. Pero sa likod ng malasang lasa at kaakit-akit na amoy, may dalang panganib ang processed meat na tahimik na sumisira sa ating katawan. Ang mga pagkain gaya ng bacon, hotdog at longganisa ay mataas sa saturated fat, sodium at preservatives gaya ng nitrates at nitrites. Ayon sa maraming pag-aaral, ang regular na pagkain nito ay konektado sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, high blood pressure, stroke, at ilang uri ng cancer, partikular ang colon cancer. Para sa mga senior, mas delikado ito. Ang mataas na sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo at pwedeng magdulot ng fluid retention na nagpapahirap sa puso. Ang saturated fat naman ay mabilis magdulot ng pag-ipon ng plaque sa ugat na nagiging sanhi ng heart attack o stroke. Hindi lang pisikal na kalusugan ang apektado. Dahil mataas ang cholesterol at sodium, mas madalas makaramdam ng panghihina, pamamanhid at biglaang pagkahilo. Mga sintomas na maaring magpabagsak sa atin sa maling oras at lugar. Kung iniisip mo na mahirap itong iwasan dahil parte na ito ng nakasanayan, hindi mo kailangang biglayin ang pagbabago. Maari mo itong bawasan ng dahan-dahan at palitan ng mas ligtas na alternatibo gaya ng ista, manok na walang balat o tokwa. Pwede mo ring gawing espesyal ang almusal gamit ang gulay omelette o nilagang saging na saba. Masustansya na, mas mababa pa sa sodium at taba. Mga kasama, tandaan natin, hindi lahat na masarap sa dila ay mabuti para sa katawan. Lalo na sa edad natin, bawat kagat ay dapat magbigay ng lakas, hindi magdagdag ng panganib. Kung napapansin mo na may natututunan ka sa ating usapan, baka gusto mong i-share ang video nito sa isang kaibigan mong senior para makatulong din sa kanila. At kung gusto mo pang makakuha ng ganitong uri ng payo araw-araw, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell. Para sa bawat almusal mo, may kagapay kang gumagabay sa tamang pagpili. Kung gusto mo pa ring paminsan-minsan kumain ng processed meat, gawing talagang special occasion lang at siguraduhin na mas madalas ay masustansya ang pumupuno sa plato mo. Sa ganitong paraan, maiwasan natin ang tahimik na panganib na dala ng maling pagpili sa umaga. 5. Puong oats. Alas 6:30, malamig ang simoy ng hangin sa labas. Si Aling Rosario nakaupo sa maliit niyang kusina ay may hawak na tasa ng mainit na tsaa habang hinihintay maluto ang kanyang oats. Hindi ito dati bahagi ng kanyang umaga. Noon, tinapay at mantikilya ang laging kasama ng kape. Pero matapos sabihin ng kanyang doktor na kailangan niyang bantayan ang kolesterol at presyo ng dugo, sinubukan niyang palitan ang nakasanayan. Ngayon, ang simpleng mangkok ng buong oats ang nagsisilbing paborito niyang simula sa bawat araw. Marami sa ating mga nakatatanda ang naghahanap ng pagkain na hindi lang masustansya, kundi magaan din sa tiyan at madaling ihanda. At dito pumapasok ang buong oats, lalo na ang steel cut o rolled oats na mayaman sa beta-glucan, isang uri ng natutunaw na fiber na tumutulong magbawas ng LDL cholesterol at magprotekta sa puso. Para sa ating edad, mahalaga ang bawat tulong sa puso at ugat. Habang tumatanda, natural na kumikipot ang mga daluyan ng dugo at mas nagiging mabagal ang metabolismo. Ang regular na pagkain ng oats ay nakakatulong para mapanatiling malinis at maluwag ang mga ugat,
Kaya mas maayos ang daloy ng dugo at mas mababa ang panganib ng atake sa puso at stroke. Hindi lang puso ang napapabuti. Ang oats ay nagbigay din ng matatag na enerhiya. Hindi ito tulad ng matatamis na cereal o puting tinapay na biglang nagpapataas ng asukal sa dugo at agad din nagpapabagsak. Sa halip, dahan-dahang nilalabas ng oats ang enerhiya, kaya mas mahaba ang sigla at mas malinaw ang pag-iisip sa buong maghapon. Para sa mga nakakaranas ng problema sa panunaw, malaking tulong din ang fiber ng oats. Nakakatulong ito para gawing regular ang pagdumi at maiwasan ang kabag o bloating. At dahil mas matagal itong natutunaw, mas busog ang pakiramdam ng mas matagal. Mainam para sa mga kailangang kontrolin ng timbang. Sa emosyonal na aspeto, ang pagkain ng mainit na mangkok ng oats sa umaga ay nagbibigay ng pakiramdam ng ginhawa at seguridad. Tulad ni Aling Rosario, maaari mo ring gawing espesyal ang iyong oats sa pamamagitan ng pagdagdag ng saging, berries o kaunting mani para sa dagdag sustansya at lasa. Sa bawat kutsarang kinakain mo, hindi lang katawan ang pinapalakas, kundi pinapahaba mo rin ang buhay sa paraang banayad pero tiyak. Ang umaga ay isang bagong simula at sa simpleng pagpili ng mas mabuting pagkain, pinibigyan mo ang sarili mo ng mas maraming oras para sa mga taong mahal mo at sa mga bagay na gusto mong gawin. 6 itlog alas 7 ng umaga, sumisilip ang araw sa bintana ni Mang Ernesto. Sa maliit niyang kalan, marahang kumukulo ang kaserola. Sa loob nito, 2 itlog na nilaga, simple, tahimik at puno ng alaala. Noon pa man, bago pa siya magretiro, paborito na niyang kainin ang itlog sa umaga. Pero ngayon, higit pa sa simpleng pagkain, alam niya na ang bawat kagat nito ay pamumuhunan sa kalusugan. Maraming nakatatanda ang nag-aakalang ang itlog ay dapat iwasan dahil sa cholesterol. Ngunit ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na para sa karamihan, ang itlog, lalo na kapag niluto ng tama at hindi sinasabayan ng matatabang sahog, ay ligtas at lubos na masustansya. Bakit? Dahil ang itlog ay isa sa ilang pagkain kumpleto sa protina, mayaman sa mahalagang amino acids na kailangan para mapanatili ang kalamnan. Sa ating edad, mahalaga ito para maiwasan ang sarcopenia o pagkawalan ng muscle mass na pwedeng magdulot ng kahinaan, problema sa balanse at mas mataas na panganib ng pagbagsak. Hindi lang iyon. Ang pula na itlog ay mayaman sa choline, isang nutrisyon na tumutulong sa paggawa ng acetylcholine, isang neurotransmitter na mahalaga para sa memorya at pagkatuto. Kapag kulang tayo sa choline, mas mataas ang panganib ng paghina ng isipan at pagkakaroon ng demensya. Mayroon ding lutein at zeaxanthin ang itlog, 2 antioxidant na naipon sa retina ng mata. Pinoprotektahan nito laban sa age-related macular degeneration, isa sa pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga senior. Para sa mga gustong manatiling malinaw ang paningin hanggang sa huling yugto ng buhay, mahalagang isama ito sa diet. Ang bitamina B12 na nasa itlog ay tumutulong sa paggagawa ng pulang selula ng dugo at pagpapanatili ng kalusugan ng nerve cells. Para sa mga senior na madalas kulang sa B12 dahil sa pagbaba ng asido sa tiyan, malaking tulong ang pagkain ng itlog sa umaga. Sa emosyonal na aspeto, ang pagkain ng itlog ay parang pagbabalik sa mas simpleng panahon. Isang pagkain na madaling lutuin, madaling kainin, at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan at kasiyahan. Maaari itong lutuin bilang nilaga, poached o scrambled, gamit ang kaunting mantika mula sa masustansyang pinagkukunan tulad ng olive oil. Isipin mo, bawat umaga ay may pagkakataon kang pumili ng pagkain na magpapatibay sa katawan at magpapanatili ng talas ng isipan. Sa isang maliit na itlog, nakapaloob ang kombinasyon ng sustansya na tumutugon sa ilan sa pinakamahalagang pangangailangan ng katawan ng isang senior. 7. Saging na saba. Alas 8 ng umaga sa bayan, makikita si Aling Belen sa harap ng kanyang maliit na kariton. May hawak siyang kumpol ng hinog na saging na saba
at isa-isa itong nilalaga sa kumukulong tubig. Ang amoy nito ay kumakalat sa paligid, matamis, banayad at puno ng alaala ng kabataan. Para kay Aling Belen, ang saba ay hindi lang pagkain. Ito ay bahagi ng kultura at tradisyon na tumutulay mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Para sa mga nakatatanda, ang saging na saba ay higit pa sa simpleng merienda. Ito ay mayaman sa potassium na tumutulong magpanatili ng tamang balanse ng likido sa katawan at magpababa ng presyon ng dugo. Sa edad na lumalampas sa 60, ang potassium ay mahalaga para protektahan ang puso at maiwasan ang labis na stress sa mga ugat. Bukod dito, ang saba ay may vitamin B6 na tumutulong sa produksyon ng serotonin, isang chemical na nakakaapekto sa ating mood. Kaya para sa mga senior na minsang nakakaramdam ng lungkot o pagod, ang pagkain ng saba ay maaring magbigay ng banayad, ngunit epektibong tulong para sa mas positibong pananaw sa buhay. Ang saba ay mataas din sa dietary fiber na nakakatulong para gawing regular ang pagdumi at maiwasan ang constipation, isang karaniwang problema ng mga senior. Sa regular na panunaw, mas maayos ang pagsipsip ng nutrisyon mula sa ibang pagkain at mas komportable ang pakiramdam sa araw-araw. Isa pang mahalagang benepisyo ay ang magnesium na nasa saba na tumutulong mag-relax ng muscles at nerves. Mainam ito para sa mga nakakaranas ng pananakit ng kalamnan o paminsang pamamanhid. Sa aspeto ng emosyon, ang pagkain ng saba sa umaga ay parang yakap ng nakaraan. Sa bawat kagat, nararamdaman natin ang koneksyon sa pamilya at komunidad. Mula sa simpleng almusal sa bahay hanggang sa pista kung saan ang saba ay tampok sa mga kakanin at merienda. Para gawing mas masustansya, maaring kainin ang saba ng nilaga, inihaw o bilang sangkap sa oatmeal. Pwede ring lagyan ng kaunting mani o grated coconut para sa dagdag na protina at healthy fats. Ang mahalaga, mga kasama, ay piliin ang anyo ng saba na hindi puno ng asukal o mantika. Sa ganitong paraan, makukuha natin ang lahat ng benepisyo nito nang walang dagdag na panganib sa kalusugan. Sa simpleng prutas na ito, makakamit mo ang lakas, tibay ng puso at ginhawa sa tiyan. At higit sa lahat, ang pakiramdam ng pagiging konektado sa ugat at kultura na nagbigay ng saysay sa ating pagtanda. 8. Tuyo na may kamatis at itlog alas 6:30, tahimik ang baryo, habang ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa silangan. Sa maliit na kusina ni Mang Lando, may kumukulong tubig para sa kanyang tasa ng kape at sa kawali ay dahan-dahang niluluto ang tuyo. Amoy pa lang ay parang bumabalik siya sa mga umagang kasama ang kanyang mga magulang sa probinsya, kung saan ang simpleng almusal ay may kasamang kwentuhan at halahakan. Para kay Mang Lando at sa marami sa ating mga senior, ang tuyo ay hindi lang pagkain. Ito ay alaala, isang koneksyon sa nakaraan. Pero higit pa sa pagiging comfort food, kapag sinamahan ng kamatis at itlog, ito ay nagiging masustansyang almusal na kayang magbigay ng lakas at proteksyon sa ating katawan. Ang tuyo kapag kinain sa tamang dami ay mayaman sa protina na tumutulong magpanatili ng muscle mass. Mahalaga sa edad na lampas 60 upang maiwasan ang panghihina at pagkawala ng balanse. Mayroon din itong omega-3 fatty acids na kilala sa pagpapababa ng pamamaga at pagtulong sa kalusugan ng puso. Ang kamatis naman ay punong-puno ng lycopene, isang antioxidant na konektado sa mas mababang panganib ng kanser at sakit sa puso. Sa mga senior, ang lycopene ay tumutulong din sa kalusugan ng mata at balat at pinipigilan ang mabilis na pagtanda ng mga cells. Samantala, ang itlog ay nagbibigay ng kumpletong protina, choline para sa kalusugan ng utak, at lutein at zeaxanthin para sa malinaw na paningin. Kapag pinagsama-sama ang tatlong ito, tuyo, kamatis at itlog, nakakakuha ka ng balanced meal na may protina, healthy fats, fiber at antioxidants. Ngunit ang tunay na halaga ng pagkain na ito ay hindi lang sa nutrisyon. Ito rin ay isang paalala na ang malusog na almusal ay pwedeng maging simple, abot-kaya at pamilyar.
Hindi kailangan ng mamahaling imported na pagkain para makamit ang mabuting kalusugan. Minsan, nasa harap lang natin ang sagot. Para gawing mas ligtas ang pagkain ng tuyo, siguraduhin na ito ay banlian o hugasan muna ng mabuti para mabawasan ang sobrang asin. Sa ating edad, mahalaga na kontrolado ang sodium intake upang maiwasan ang mataas na presyon ng dugo at paminsang pamamaga ng paa o kamay. Sa aspeto ng emosyon, ang ganitong almusal ay nagdala ng pakiramdam ng komunidad at pamilya. Maari mo itong ihanda at kainin kasama ang mga mahal sa buhay o kahit ibahagi sa kapitbahay. Ang simpleng pag-alok ng isang plato ng tuyo, itlog, at kamatis ay nagiging paraan para mapanatili ang ugnayan sa isa't isa. Isang bagay na kasing halaga ng nutrisyon mismo. Para sa mga nakatatanda na gustong magdagdag ng variety sa kanilang umaga, maaring i-partner ang meal na ito sa brown rice o adlay rice para mas mataas ang fiber content. Maaari ding magdagdag ng konting malunggay sa scrambled egg para sa dagdag na bitamina at mineral. Ang mahalaga ay marunong tayong mag-adjust. Kung gusto natin ng paboritong pagkain tulad ng tuyo, hanapan natin ng paraan para maging masustansya at mas ligtas para sa ating kalusugan. Hindi kailangang talikuran ang tradisyon. Kailangan lang itong gawing mas angkop sa ating pangangatawan ngayon. Sa huli, ang pagkain ng tuyo na may kamatis at itlog ay hindi lang tungkol sa kalusugan ng katawan. Ito ay tungkol din sa kalusugan ng puso at kaluluwa. Ang pakiramdam ng pagiging konektado sa nakaraan at ang kasiguruhan na sa bawat umaga, pinipili nating alagaan ang sarili natin. Mga kasama, sa paglalakbay natin ngayong umaga, nakita natin ang dalawang mukha ng almusal. Ang 4 na pagkain na tahimik na nagpapahina sa ating katawan at ang 4 na masustansya na nagbibigay ng lakas at tibay. Nalaman natin kung paanong ang matatamis na cereal, puting tinapay, bottled fruit juice at processed meat ay nagdadala ng mabilis na saya ngunit may mabigat na kapalit mula sa mataas na asukal at presyon ng dugo hanggang sa paghina ng buto, puso at isipan. At sa kabilang banda, nakita rin natin kung paano ang buong oats, itlog, saging na saba, at tuyo na may kamatis at itlog ay kayang magbigay ng proteksyon laban sa mga karaniwang suliranin ng ating edad. Ang mahalaga, mga kasama, ay ang araw-araw na pagpili. Hindi kailangang maging komplikado o magastos ang masustansyang almusal. Minsan, simpleng pagbabawas lang sa asin, pagdagdag ng gulay, o pagpapalit ng refined food sa whole food ay malaking hakbang na. Ang bawat umaga ay isang panibagong pagkakataon na mahalin at alagaan ang ating sarili. Tandaan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa haba ng buhay, kundi sa kalidad ng mga taon na mayroon tayo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, baka may kakilala ka ring senior na makikinabang. Ibahagi mo sa kanila para sama-sama tayong maging mas malusog at mas masaya. At para sa tuloy-tuloy na payo sa kalusugan, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell para hindi mo mamiss ang mga susunod na usapan natin dito sa Gintong Lambing. Sa komento, isulat mo, alin sa mga pagkain ito ang sisimulan mong palitan bukas na umaga. Masarap marinig ang iyong kwento at huwag kalimutang i-like ang video bilang suporta sa ating komunidad. Maraming salamat, mga kasama. Naway bawat umaga ninyo ay magsimula sa tamang pagpili para sa isang mas malakas na katawan, mas malinaw na isipan, at pusong laging masigla.